to all AGMC family and friends. Good morning po. Minsan po, we are here once again to celebrate God's goodness and to receive another grace, another fresh words from our Lord Jesus Christ. So before we start, samahan niyo po ako na ipanalangin natin sa ating Ama na pagpalain po ang gawain ito. Shall we pray together and commit this service to our Father God. Father, in the name of Jesus, thank you so much, Lord, for giving us once again this gift of new day, another blessing, another grace, another fresh love and blessings from you, Father. And we are so honored and privileged, Lord, to become your children and for giving us this great and wonderful opportunity, Lord, to receive from you, to receive grace, new grace. Thank you, Lord, and from the start to the end, even in our prayers, we pray that the Holy Spirit that be the one to speak, be the one to pray in me and through me. In Jesus' name, amen. So, if you have your Bibles with you, I want you to open in John chapter 15, verses 1 to 11. John chapter 15, verses 1 to 11. I am the true vine, and my Father is the gardener. He lops off every branch that doesn't produce, and he prunes those branches that bear fruit for even large crops. He has already tended you by pruning you back for greater strength and usefulness by means of commands I gave you. Take care to live in me, and let me live in you. For a branch cannot produce fruit when severed from the vine, nor can you be fruitful apart from me. Yes, I am the vine, and you are the branches. Whoever lives in me, and I in him, shall produce a large crop of fruit. For apart from me, you can't do a thing. If anyone separates from me, he is thrown away like a useless branch, withers, and is gathered into a pile with all the others and burned. But if you stay in me and obey my commands, you may ask requests you like, and it will be granted. My true disciples produce bountiful harvest. This brings glory to my Father. I have loved you even as the Father has loved me. Live within my love. When you obey me, you are living in my love, just as I obey my Father and live in his love. I have told you this so that you will be filled with my joy. Yes, your cup of joy will overflow. Amen. So, ito po yung words of Christ na pag pipira-pirasuin po natin na sa biyaya po ng Panginoon ay panalangin ko po na ito po yung maging
pagpapala sa inyong buhay, pananampalataya, at sa pang-araw-araw po ninyong buhay ay maging pagpapala at ito'y mamunga ng masagana. So, ang topic po natin this morning, our topic this morning is the secret of a joyful and fruitful life. Ang sikreto po ng isang tunay na maligaya at masaganang buhay. Fruitful life. Ibig sabihin fruitful life yung maligaya, mapayapa, masagana, matagumpay na buhay sa Panginoon. Amen. Sabi po sa Bible sa John chapter 10 verse 10b, sabi po ng Panginoon, si Satanas daw po, sabi po John chapter 10 verse 10, Satan came to steal, to kill, and to destroy. But I came to give you life and have it more abundant. Sabi po sa Tagalog, si Satanas ay pumunta sa lupa upang magnakaw, upang pumatay, at magwasak. Magwasak ng buhay, magwasak ng relasyon, nakawin yung kaligayahan, kapayapaan, pumatay. Pero, sabi po ng Panginoon, ngunit ako'y pumunta sa lupa upang magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. So, ito po yung good news, no? Hindi lang po nagpunta ang Panginoong Hesus sa lupa para bayaran yung kasalanan natin, mapatawad tayo, pumunta ng langit. Kalahati lang po yan. That is half. No? Ito lang po yung kalahati ng blessing na binigay ng Panginoon nang siya po ay nabuhay, sumunod sa lahat ng utos ng Diyos in our behalf. Namatay sa krus, naging makasalanan, inako yung kasalanan ng buong mundo, at pati yung kaparusahan sa lahat ng ating mga kasalanan, inako ng Panginoon doon sa krus. At yung kanyang dugo na nabubo, siya ang pinambayad upang tayo mapatawad at maging banal, magpasawalang hanggan sa harapan ng Diyos. Ngunit hindi lamang po doon nagtatapos iyon. Matapos na mapako ang Panginoon, bumubo ang kanyang dugo sa ikapagpapatawad ng ating sa kasalanan ng lahat ng sanlibutan. John 1:29. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. So siya yung kordero, siya yung alay, at yung kanyang dugo ang siyang pinangbayad sa kasalanan ng lahat ng tao. Hindi lang po doon natatapos yun. Mabuting balita. Nung after niya mamatay at pumunta sa hell, sa pangatlong araw, on the third day, he rose again from the dead. So, he died and he resurrected. Siya'y nabuhay na magmuli. Ang Panginoon ay hindi po nanatiling patay. No? Siya'y nabuhay na magmuli. So, anong ibig sabihin po ng pagkabuhay na magmuli? So, siya'y nabuhay na magmuli upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Ibig sabihin, new life. Amen. Na, hindi lang po tayo, yung good news po, na hindi lang dahil sa kamatayan ng Panginoon, napatawad tayo, pinayag tayong matuwid. We are declared not guilty. We are declared righteous and holy
blameless without spot in the sight of God by the virtue of the blood of Jesus. Not only that, that is only the half gospel. Another half po ay, He gave us eternal life, new life. Amen. Na lahat po ng nagtiwala sa ginawa ng Panginoon dun sa krus. Those who believe on what Jesus has done, on the finished work of Christ at the cross, He gave them eternal life, the gift of eternal life, and the gift of new life in Christ. No, na yung gospel po, hindi lang niya binayaran yung kasalanan natin. No, siya po ay tumira nanangan sa atin. So, lahat ng nanampalataya, those who believe dun sa ginawa ng Panginoon, sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, nanalig ka doon, na mahal ka ng Diyos, at namatay siya, binayaran niya ang kasalanan mo, no? Para ikaw ay mapa sa Diyos. Para ikaw ay maging anak ng Diyos. Para tayo ay maging templo ng Diyos, tahanan ng Diyos, katawan ni Kristo. Amen. So, yung another half yun. God gave us a new life. And in this life, our very life is Jesus Christ. Kaya sabi po dito sa binasa natin, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. So, si Jesus po yung puno ng ubas. Siya po yung buhay. Sabi niya sa John 14 verse 6, I am the way, I am the truth, I am the life. So, siya po yung sinasabi sa Genesis na tree of life, ang Panginoong Jesus. I am the life. Kaya dito naman sinasabi niya, siya yung vine. Siya yung puno ng ubas. Tayo daw po yung mga sanga. Yung mga tao po na nagtiwala sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa Kanya. At doon na ipinadama ng Diyos nung namatay si Jesus sa krus para bayaran ang Kanyang mga kasalanan. Para siyang maging anak ng Diyos. Kung nanalig ka dyan, ikaw binibigyan ng Diyos ng karapatang maging anak niya. Ibig sabihin, ikaw ay merong bagong buhay sa Panginoon. Jesus is our very life. Yung sa buhay na yun, no, na tayo ay inilipat ng Diyos sa kaharian, no, ng kadiliman patungo sa Kanyang kaharian, sa kaharian ni Kristo, sa kaharian ng kaliwanagan, sa kaharian ng Kanyang pagmamahal. No, we were transferred, no, sa lahat ng mananalig sa dakilang pagmamahal ng ating Ama at sa dakilang pagmamahal ni Jesus. Nanalig ka, mahal ka ng Diyos, dahil mahal ka niya, binigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak para tayo matubos sa impyerno, sa ating kasalanan, sa ating makasalanang buhay. Nanalig ka doon na binayaran ni Jesus sa krus lahat ng iyong mga kasalanan. Sabi ng Bible, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ay nailipat na sa kaharian ng Diyos. Ikaw ay anak na ng Diyos. At si Jesus mismo ang iyong buhay. He is our very source of life. Amen. Sabi dito, tayo daw, si Jesus ang puno ng ubas, tayo ang
mga sanga. Sabi dito, verse 4, take care to live in me and let me live in you. Sabi niya, mabuhay ka sa akin, take care. No? Ingatan mo na yung buhay mo, make sure na nabubuhay ka sa pag-ibig ko, sa kalakasan ko, sa biyaya ko, sa pagpapala ko, sa kabutihan ko. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Take care to live in me and let me live in you. No? Hayaan mo na yung buhay ko ang maging buhay mo. Yun po yung another half ng gospel. No? Christ is in us. Na ang Panginoong Yesus, hindi lang niya binayaran yung kasalanan natin. Tumira siya sa atin. No, yun po yung another half ng good news. Hindi lang niya sinetel yung mga kasalanan natin binayaran. Para hindi tayo mabuhay sa kasalanan. At mabuhay tayo na mapayapa, masaya, kontento, at mabuhay tayo ng matuwid at banal, nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Tumira siya sa atin. Kaya ang sabi po ng Bible sa Corinthians, we are the temple of God. Kasama natin ang Diyos. Amen. Nakatira siya sa atin. So, hindi na tayo nag-iisa. Si Jesus mismo, ating Panginoon, na pinagmumula ng kaligayahan, tunay na kaligayahan. Jesus, our Lord, who is the very source of glorious joy, who is the very source of glorious peace, glorious blessings, glorious victories. Kasama natin siya. Nakatira siya sa atin. Christ is in us. Christ is our very life. So it assures us that every needs, every problems, every trials that we will experience, we will face, the presence of Jesus in our lives assures us, secures us that we can have peace, that we can have joy, that we can have victories even in the midst of trials, temptations, and problems in life. Kaya sabi po ni Apostle Paul, nung siya po'y nakakulong, si Apostle Paul sa Philippians, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya nasabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Magalak kang lagi sa Panginoon. Amen. Amen. So, the presence of Christ is good news. The God who loves us, the God who loves us lives in us. And He lives in us to supply all our needs. Now, whatever needs we have, Christ is our source. Kaya sinabi po na si Jesus ang aking buhay, ibig sabihin, lahat ng pangailangan natin para mabuhay, i-acknowledge natin na siya yung supplier, siya yung source. Kaya sabi dito, take care to live in me. Mag-ingat ka sa pamumuhay mo. Sabi nga sa Philippians,
Be careful how you live. Not as unwise, but as wise. Mag-ingat ka sa pamumuhay mo. Sabi niya, mabuhay kang matalino. So, paano tayo makapamuhay ng matalino? Pinapayo sa atin ng Panginoon na, take care to live in me. Let me live in you. Yung matalino daw pong tao, hinahayaan niya, pinapahintulutan niya, na Jesus ang maging driver ng kanyang buhay. Si Jesus ang maghari at magpatakbo ng kanyang buhay. Sabi pa rito, for a branch cannot produce fruit when severed from the vine, nor can you be fruitful apart from me. Sabi, apart from me, you can do nothing. Walang magiging magandang bunga ang ating buhay. Hindi magiging maayos ang buhay natin. Hindi natin mararanasan yung tunay na, yung mapayapang buhay, yung tunay na masayang buhay, yung maayos na buhay. Kung di natin nahayaan na si Jesus ang maging Panginoon o maging driver, maghari, magpatakbo ng ating buhay. Amen. Una, bakit natin nahayaan siya? Kasi siya ang tunay na nagmamahal sa atin. Pangalawa, siya ang Diyos na nakakaalam ng pinakamabuti at naghahangad ng pinakamabuti sa ating buhay. Pangatlo, mayroon siyang kakayanan, kapangyarihan, at gustong-gusto niya na ibigay ang buhay na mapayapa at masaya na nagmumula sa Kanya. Amen. Sabi pa rito sa verse 5, yes, I am the vine, and you are the branches. Whoever lives in me, and I in him, shall produce large crop of fruit. For apart from me, you can't do a thing. If anyone separates from me, he is thrown away like a useless branch, withers, and is gathered into a pile with all the others and burned. Sabi niya. Yun daw pong, si Jesus nga po yung puno, yung tree of life, yung vine, no? Na whoever, ang sino mang nabubuhay, kinikilala si Jesus na Panginoon ng kanyang buhay, driver, ang sino mang pagkatiwala niya ang buhay niya sa Panginoon at hayaan na niya na si Jesus ang maging Panginoon, maging driver, no? Maging kanyang buhay, mag-supply ng lahat ng kanyang pangailangan, no? Mag-guide sa kanya. Sabi niya, siya daw po ay mamumunga ng sagana. Ibig sabihin, buhay natin magiging masaya. Sabi nga dun sa last verse. So I told you this so that you will be filled with my joy. Yes, your cup of joy will overflow. Yung mapupuspos daw tayo ng saya. Yung dito yung mabungang buhay po, yung bungay ng ubas, yung hitik na bungay. Magiging masaya ang buhay natin, mapayapa, kontento, satisfied, maputing buhay, mapayapang buhay. Kapag daw ang tao ay nagtiwala ng kanyang buhay sa Panginoon. Pero sabi naman din sa verse 6, if anyone separates from me, he is thrown away like a useless branch. Ngunit ang tao naman daw na hiwalay sa Panginoon. Ibig sabihin hiwalay, hindi niya kinikilala ang Panginoon, hindi niya kinilala ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay. Hindi na kinilala o tinanggap si Jesus bilang Panginoon ng kanyang buhay. Sabihin na si Jesus ang nasusunod, no, sa buhay niya. No? Sabihin, kapag ang nasusunod sa buhay ng isang tao yung sarili niya, yung sarili niyang plano, sarili niyang kagustuhan,
sarili niyang pagnanasa, or hindi naman sarili niya o yung ibang tao. Kapag ang hindi si Jesus, kundi ibang tao, maaaring asawa, anak, mahal sa buhay, o maaari naman ang sinusunod niya yung ambisyon, yung pangarap. So sabi niya, kapag hindi daw si Jesus ang pundasyon o ang Panginoon, ang nagpapatakbo sa buhay ng isang tao, sabi niya, he is thrown away like a useless branch. Napuputol daw siya. No? Pinuputol. He is thrown away, tinatapon. At sila po ay ginagather at sinusunog sa apoy. So, ito po yung kalagayan ng tao ngayon sa hindi siya walang peace. There is no peace. Hindi yung buhay kahit na maraming pera, nasa iyo na lahat. There is no real peace. Laging nag-strive. There is no real joy. No, at ang masakit dito, sabi niya, siya daw po itatapon sa apoy. Ito po yung masakit, mga kapatid. Alam niyo po, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga sabi sa John 3:16, uulit-ulitin ko, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang binayaran po ng Diyos, ng ating Ama, ating Diyos na mapagmahal, ang pinambayad po para hindi po tayo pumunta sa impyerno, para mabayaran ang ating mga kasalanan, para maranasan natin yung mapayapang buhay, buhay sa piling ng Panginoon, buhay na malaya sa kasalanan. Ang pinambayad ng Diyos ay ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak, para hindi tayo mapahamak sa impyerno, para hindi tayo maalipin ng kasalanan. Kaya sabi rito, yung sino man, sabi sa John chapter 3 verse 17, hindi pumunta ang anak ng Diyos para husgahan ng tao, kundi para iligtas ang tao. Ngunit pinili ng tao ang kasamaan kesa sila ay pumunta sa liwanag. So ito po yung nakakatakot na bagay. It is very terrifying. No? Sabi niya, whoever does, sabi ng Panginoon sa John chapter 3, na whoever believes will have eternal life. But whoever does not believe is already condemned. Alam niyo po, ang tao pupunta sa impyerno, hindi dahil siya'y makasalanan. Pupunta siya ng impyerno kasi tinanggihan niya yung nagbayad sa kanyang kasalanan. Amen. Kaya sabi nandito, itatapon daw po sa apoy. No? Na ang taong hiwalay sa Diyos. Ang tao na hindi si Jesus ang kinilala niya na source ng kanyang buhay. Ibig sabihin na yung source ng lahat ng kanyang buhay, ibig sabihin yung buhay sa walang hanggan, na meron akong buhay na walang hanggan dahil sa kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Meron akong bagong buhay dahil kay Jesus, dahil sa kanyang krus. Amen. Na mararanasan ko ang kabutihan,
pagpapala, na biyaya, tulong, gabay, kalakasan mula sa Panginoon dahil sa Panginoong Yesus. Dahil sa kanyang ginawa at dahil siya'y nasa akin. Siya ang aking tulong, siya ang aking provider, siya ang aking kagalingan, siya ang aking kalakasan. So, sa lahat ng tao na hindi kumikilala sa Panginoon, ito po yung bad news. Sabi niya, sila daw po itatapon sa apoy. Mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Ito po ay paalala sa atin ng Panginoon. Na napakabuti po ng Panginoon. No? Na His very desire is for us to enjoy life in Him. Na pumunta siya rito sa John 10:10b. I came that you may have life and have it more abundantly. Sabihin yung life, yung pumunta ako sa lupa. No? At kung kikilalanin mo ako, mananangan ako sa puso mo sa buhay. Magsasama tayo. Amen. At ang regalo ko sa iyo, yung buhay ko. Mapayapang buhay, maayos na buhay, matuwid na buhay sa Panginoon. Amen. 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 So, dito, if you stay with me and obey my commands, you may ask any request you like and it will be granted. So, sabi, if you live in me, kung magpapatuloy ka na nabubuhay sa akin, sabi ng Panginoon. No? Sabi, mabuhay ka sa akin. Sabi, lagi natin kilalanin si Lord. Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Sa lahat ng bagay, isanggunin mo sa Panginoon at gagabayan niya tayo. So, pag nag-i-stay daw po tayo sa kalooban ng Diyos, sa payo ng Panginoon, nag-i-stay tayo sa pagmamahal niya, na kapag nangailangan tayo ng pagmamahal, sa Kanya tayo kumukuha. No? We allow Christ to pamper us with His love. Whenever we need love, whenever we need strength, whenever we need inspiration, encouragement, God is saying to us, stay with me. Amen. Live with me. Amen. Allow me to strengthen you. Allow me to love you. Allow me to encourage you. Allow me to guide you. Allow me to inspire you. Ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Because apart from Christ, sabi daw tayo po ay matutuyo. Amen. So, kaya sabi dito, no? My true disciples produce bountiful harvest. This brings glory to my Father. Amen. So, yung desire daw po ng Panginoon, yung mabunga tayo, yung buhay natin na mapuspos ng kapayapaan, mapuspos ng kaligayahan, mapuspos ng mga mabubuting regalo mula sa Panginoon. At ito daw po ay nagbibigay ng kaligayahan sa Diyos, ng glory. Masayang Diyos kapag nakikita niya yung buhay natin ay mapayapa, masaya, matagumpay, mabuti. Amen. Amen. At ang sikreto po nito ay sabi niya dito, no? Take care to live in me and let me live in you.
make sure that you are living in me. Sinasabi dito ng Panginoon na each day, each moment of our life, na make it, yung parang lagi nating ituon ang puso natin sa Panginoon. Take care. Sabihin niyo, yung buhay natin, alagaan natin. Kaya nga sabi sa Proverbs, above all, guard your heart. So, take care of your heart. Our heart's desire. Na sa puso natin, no, kapag nakakapag-isip na siya nakakaramdam siya ng worries, no, ng negative emotions, negative thoughts. Sabi niya, take care to live in me. Stay in my love. Stay in my words. Amen. Mabuhay ka sa akin, sinasabi ng Panginoon. Ito yung susi. Amen. Because only Christ, only God has the perfect love that can satisfy the very desire of our heart. Our desire to be loved. Only God's perfect love can satisfy the longing of our hearts for that perfect love. Amen. So only God is our greatest encourager. If you are discouraged, amen, come to Jesus. Acknowledge Jesus. He is in you. Magtiwala ka sa Panginoon. Lord, I am discouraged. Encourage me. Lord, inspire me. Lord, fill me with your, pamper me, Lord, with your love. Lord, nais ko na patuloy kang gumawa ng mabuti sa akin. So, stay in me, sabi ni Jesus. Take care to live in me. Let me live in you. Allow Christ. Hayaan natin si Jesus. Amen. Ang maging Panginoon, ang maging buhay natin. Na mabuhay tayo sa Kanya. Sa Kanyang kalooban, sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang kalakasan, sa Kanyang inspirasyon, sa Kanyang gabay. Tagsabi po dito na tayo daw po ay mapupuspos ng galak. Sa verse 11, I have told you this so that you will be filled with my joy. Yes, your cup of joy will overflow. Amen. Your cup of joy. Mapupuspos daw po tayo ng galak, ng saya. Kasi mapupuspos ang buhay natin ng mga pagpapala. I mean, pagpapala, hindi lang po yung material. Yung buhay po natin ay masasatisfy. No? At hindi ko po maipapaliwanag po na isa-isa, pero mararanasan po natin. Mararanasan po nyo yun. Naranasan ko. At patuloy pa yung mag-uumapaw yung kagalakan. Na makikita natin yung buhay natin ay magiging mabunga. Maganda yung bunga. No? Na yung buhay natin ay nagiging pagpapala sa maraming mga tao. Kasi ang nais ng Diyos na tayo po maranasan natin yung masaganang buhay. Buhay na mapayapa na mula sa Panginoon. Buhay na masagana mula sa Panginoon. A prosperous soul. Amen. At upang tayo po ay maging daluyan ng buhay ng Panginoon. Amen. So ito po ang message ng Panginoon sa atin this morning. Na sabi nga po take care to live in me and let me live in you. Amen. For apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay ka sa akin, kung
Kung walang Panginoon sa buhay, ang buhay ay magulo. Ang buhay ay mapapama. Hindi magiging mabunga ang buhay. Amen. Nais ng Panginoon ng ating buhay ay maging mabunga. Ibig sabihin mabunga ito ng pagmamahal, yung bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Ibig sabihin yung buhay mismo ng Panginoon mag-manifest sa buhay natin. Na yung buhay natin ay maging pagpapala sa maraming mga tao. At mangyayari lang yun kung hahayaan natin na si Jesus ang maghari, maging Panginoon, maging driver, maggabay, magpala sa ating mga buhay. Amen. So ito po ang salita ng Panginoon. Word of God for us for this morning. No, na take care to live in me. Maging matalino po tayo. Take care of our lives na make sure each day, each moment of our life, Lord, maghari ka sa buhay ko. Lord, guide me. Lord, be the Lord of my life. Turo mo sa akin kung ako ay nagkakamali. Gabayan mo ko, Panginoon. Ituwid mo ko, Panginoon, kung ako ay nagkakamali. Amen. At doon mararanasan natin pag sinusunod po natin ang Panginoon. Amen. When you obey me, you are living in my love. Amen. As we obey our Lord, nabubuhay tayo sa pag-ibig niya. At doon mararanasan natin yung mapayapa, masaya, satisfied na buhay mula sa Panginoon. At ang buhay natin ay magiging blessing sa maraming mga tao. Sumisap pa po tayong manalangin sa Panginoon. At tumasap po tayo this morning, minsan pa. Ang Diyos po ay patuloy na gagawa ng mabuti. Sapat ang Diyos po ay laging gumagawa ng mabuti. Hindi po siya tumitigil na gumawa ng mabuti sa lahat ng mga taong kumikilala sa Kanya. Sige po, patuloy po tayong manalangin. Panalangin po natin ang mga kapatiran. Hallelujah. Aming Ama, salamat po ng marami. Walang hanggan ang pagmamahal mo sa amin, God. Walang hanggan ang iyong kabutihan, Lord. Father God, your love never fails. They are new each morning. Thank you for this gift of new day, O God. Again, new hope, new guidance, new blessings, fresh love from you. And this morning, once again, Father, thank you, Lord. In your name, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. You promise whatever we ask in the name of Jesus, you will grant it, Father God. Father, thank you, Lord, for the healing of Jackie Lee Cappuccino. Thank you, Lord Jesus. You are at work. Po ay
kumikilos. Hinihingi namin patuloy, Lord, na mangusap ka sa kanyang puso. Makatagpo ka niya. Makilala ka niya, Panginoon. In your grace, Lord, we commit to you her life. We pray na extend mo yung life niya at makilala ka niya ng lubos. Ganun din, Lord, asawa ni Sister Linda, ang daddy ni Sister Cathy, at sa mga sino pa may mga cancer. Father, thank you. Ano man hingin namin sa pangalan mo, God, pagkakaloob mo, kung ito ay iyong kalooban. Lord, salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin na extend mo pang life nila at makilala ka nila. Maranasan nila, Lord, ma-encounter ka nila, maranasan nila yung pagmamahal mo. At Lord, dito sa lupa ay maranasan nila, Lord, ang kabutihan mo, yung buhay na mula sa iyo. Magamit mo sila, Lord. Pahayag nila, Lord, ang iyong dakilang mga gawa sa mga may tao, sa mga tao na may karamdaman, nawawala ng pag-asa. Father, thank you. Salamat, Panginoon. Nagkakaisa po kami, aming Ama. At pangako po ninyo na kung merong dalawa na magkaisa sa panalangin, ipagkakaloob niyo po ito. Thank you, Father. You are indeed faithful and true to your promises. Salamat sa kagalingan nila. Salamat sa extension ng kanilang buhay. At Lord, this morning, minsan pa po, Panginoon, ay tinataas namin ang buhay, pananampalataya ng lahat ng mga anak mo sa AGMs. Aming Ama, salamat po sa pangako ninyo na anumang pagkatiwala namin sa inyo ay iingatan ninyo. Sa inyo po mayamang biyaya, pinagkakatiwala namin ang katawan, ang kaluluwa at espiritu ng lahat po ng AGMC family dito sa Japan at sa Pilipinas. Dalangin po namin, aming Ama, na inyong patuloy na paggabay, na saan man sila magpunta, Panginoon, ano man ang kanilang gawin, guide them. Lord, thank you for your promise. You said, oh Father God, you will guide us to the best pathway of the life that you have prepared for us. Ito pong panalangin namin, aming Ama, sa araw na ito, this day, Lord, that your people will experience your guidance. Father, that your people will experience once again your great love, your strength, your inspiration. Nothing is impossible for you to do, O God. Wala pong imposible sa inyong gawin, aming Ama. Salamat
po sa regalo ng tagumpay. Salamat po, aming Ama. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Lord. Hindi ka papayag, Panginoon. Hallelujah ng mga anak mo, Lord, ay mabuhay, hindi maranasan ang buhay na mapayapa, maligaya, matuwid. Salamat po, aming Ama. Lord, thank you so much. And we also declare your blessing sa lahat ng families, kamag-anakan. Hingi po namin, aming Ama, Lord, ang kaligtasan ng kaluluwa, kaligtasan ng espiritu, kaligtasan ng katawan, Lord, ng lahat ng malis sa buhay, kamag-anakan, ng iyong mga anak, Panginoon, sa AGMC, at sa lahat ng mga anak mo sa buong mundo. Thank you, Lord. Inadalangin po namin ang body of Christ, ang lahat ng mga pastor. Lord, I pray na magkaroon ng tunay na pagkakaisa sa pananampalataya, tunay na pagkakaisa sa espiritu, tunay na kababaan ng kalooban. Tuwid niyo po kami, Lord, ang bawat isa, mga pastor, mga minister. Gabayan niyo po kami upang magkaroon ng tunay na pagkakaisa, tunay na pagmamalasakitan, tunay na pagmamahalan sa buong body of Christ, sa lahat ng mga mananampalataya. Aming Ama, salamat po ng marami, O God. Lord, pagpalain mong buong mundo, bless mo, Lord, layo mo sa lahat ng mga kalamidad. Protect every nation, O God, from any calamities, man-made calamities, O God. In the name of Jesus, Lord, reign over all the natures, O God. Reign over, O God. Maghari ka, Panginoon, sa mag-isa Fukushima. Lord, na huwag itong makaharm yung radiation. Lord, maging yung air, yung sea, yung water. Lord, at maging yung mga earthquakes, hinihingi namin na huwag magkaroon. Kontrolin mo, Lord, ang nature. Huwag magkaroon ng mga mabibigat, malalakas na earthquakes, mga typhoons, Lord. Ingatan mo mga tao, Lord. Lalo na yung mga hindi pa nakakilala sa iyo. Palain mo, Lord, ang mundo, ang lahat-lahat. Pag-aari mo ang lahat, Panginoon. Ikaw ang may kontrol sa lahat, aming Ama. At hiningi namin sa umagang ito na mangyari ang iyong mabuting kalooban sa lahat ng tao, sa buong mundo, naging sa nature, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Lord, for your grace, another blessings sa araw na ito, sa bawat isa. Salamat sa nakaisa sa panalangin. I-reward niyo po ang bawat isa sa kanilang, Panginoon, pagsunod sa iyong kalooban na magpanalanginan sa isa't isa. Salamat po, aming Ama. Thank you, Lord. Thank you for the answered prayers. Thank you for your bountiful graces and blessings upon us, upon our families, physical families, spiritual families, HMC family, and all churches all over the world, all people. Thank you for your good works, Father. In Jesus' name, Amen. So maraming salamat po sa bawat isa.
sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa Morning Grace. So, invite po namin ng bawat isa na meron po kami mga gawain sa Japan, sa Toyota City, sa Okazaki City, Miyoshi City, at meron din po kami mga Bible studies sa Chita City, at kung nais niyo po na magpa-pray or magpa-dedicate ng mga babies, kami po ay willing, no, Bible studies, no, counseling, wala pong bayad. It's all for free, na just call us and check us out sa amin pong website sa www.amazinggracejp.org. So, check us out. Nandun po yung aming cellphone number sa www.amazinggracejp.org. Check niyo po sa inyong internet. And minsan pa po si Pastora Mary Jane Gatula po ang inyong pong lingkod. Stay blessed in His great love.